Gusto mong gumanda ang buhay mo? Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Gusto mong magkasundo kayo ng mga pamilya mo, ng mga mahal mo? Bakit ginagawa mo yung ayaw ng mga ito? Bakit ayaw mo mag-adjust? Bakit hindi mo alis ang pride mo? Gusto mong mag-move on? Bakit nagpapapako ka sa kahapon? Gusto mong gumaling? Ba't ayaw mong mag-ehersisyo? Ba't hindi mo inumin yung gamot mo? Puro ka pa reklamo, negang-nega, araw at gabi. Ang hirap mong alagahan. Nag-give up ka na? Bakit? Kala ko ba gusto mo pang gumaling? And then you'll expect na tutulungan ka ng Panginoon? Come on! Masaya na po ba kayo sa inyong kasalukuyang kalalagayan? Sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa pamayanan, sa trabaho, sa karir, sa ministeryo, sa bansang ito? Okay lang kung hanggang diyan na lang talaga. Pero papaano kung may i-improve pa? Papaano kung si Kristo ay meron pa sa iyong magandang plano? Dededmahin? Sasayangin na lang ba natin ang lahat ng ito? Huwag naman. Sinabi ko ito as an intro sapagkat narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang napaka-inspiring na istorya ni Bartimeo. Hindi siya nakontento ng gano'n na lang. Yes, bulag siya. Pero sigurado ko, nakasanayan na rin niya ang pagkabulag niya. Minsan may napanood akong video sa FB. Isang babae, noon na maawa ka pero mamamangha ka. Kasi walang mga kamay. Pero naalagaan niya yung anak niyang maayos. Pinakakain niya gamit ang paa niya. Nagkaroon dito ng dumi yung anak niya. Kumuha siya ng tissue, pinanasa niya. Nakapagpapangginaw siya ng mag-isa. Nakagagawa ng mga gawaing pambahay. Kasi nga, nakapag-adjust na. Ganon si Bartimeo. And besides, hindi lang siya nakapag-adjust ng bulag siya. Aba, araw-araw, uupo lang siya. Ilalahad ng kanyang mga kamay. Uy, mayroon nang maglilimos sa kanya. May pambili na siya ng pagkain. Walang ganong kahirap-hirap, sustentado. Pag siya'y gumaling, kinakailangan na niyang magmanat ng buto. Hindi na siya basta-basta lilimusan o bibigyan ng mga tao. Kaya nga, napakamakahulugan ng naging tanong ni Kristo kay Bartimeo. Ano ang tanong? What do you want me to do for you? Kung ako si Bartimeo, baka nasabi ko, hello, Lord, bulag di ba? Bulag. Siyempre gusto kong makakita. Ano ka ba? Parang yung dati, nung nag-a-apply ako para makapasok ng seminaryo, ang tanong ba naman sa akin, nung paring nag-interview sa akin, Joseph Fidel Raura, bakit mo gustong pumasok ng seminaryo? Sa loob-loob ko, ano isasagot ko? Pwede ko bang sabihin, gusto ko pong magmadre. Siyempre gusto ko magpare, kaya ako papasok ng seminaryo. Ano ba naman ito? Pero may punto. May punto yung tanong ni Kristo. Because in effect, He was trying to tell Bartimaeus, gusto mo bang talaga? Sinabi rin sa akin nung pare ang dahilan kung bakit niya tinanong yon. Kasi sumagot ako, magpapari po. Ang sabi niya, Joseph Fidel Raura, sakaling mapasok ka dito, pangarapin mo, wag lang magpare pangarapin mo, maging mabuti at effective na pare. Ganon si Bartimeo. Pwedeng ganon na lang ang kalagayan, carry na, ayos na, okay na. Pero more than an easy life, he wanted to raise the quality of his life. Amen? Hanga ako sa mga taong ganyan. Palakpakan nga natin yung mga taong ganyan na gustong i-improve ang kanilang kalalagayan sa buhay, lalo pat merong pang i-improve naman. Kaya, alam ninyo, natutuwa ako na ang isa sa central topics ng synod ng mga obispo. Regular pong nangyayari ito sa Roma. Pumupunta ang mga obispo natin sa buong mundo. Papunta sa Roma, may pagpupulong synod sila. Kasama ang Santo Papa. At isa sa pag-uusapan nila ay yung kamusta na nga ba tayo? Ang simbahan natin sa mga nagdaang panahon, sa panahon ngayon, ano na nga ba ang nagiging epekto natin sa tao? Effective pa ba tayo? Ano na ba yung mga pagkukulang natin? Ano ba yung mga lapses na nagawa natin? Meron ba tayong mga kasalanan na kapag turn off ng kapwa natin? Ay, mind you,
Hindi lang kami ang tatanungin, pati na kayo, sa mga local churches ninyo, magkakaroon ng magmi-meeting, magkakaroon ng assessment. Mag-a-assess din po kayo. Yung boses ninyo, i-collate yan, i-report yan, pag-uusapan yan. Ang ganda nga nung sabi sa amin, paalala sa aming mga pare, ni Bishop Dennis, sabi niya, kapag nag-a-assess yung mga tao, hanggat maaari lumayo kayo. Para bang iniisip niya, sinasabi niya, wag namin sabihin sa mga tao, oy, gandahan niyo yung susulat niyo, ha? Hindi. Gives them the freedom para malaman talaga natin ano ang ating kalalagayan. Di ba? Ganda nito. Kasi ibig sabihin nito, willing tayong magbago. Ibig sabihin nito, gusto nating mag-grow according sa simbahan na intensyon para sa atin ni Kristo. Amen? Ang nangyayari lang, napagod na tayong mangarap. Ayaw na nating magsikap. Ayaw na nating itaas ang ating standard. Ayaw na nating magsakripisyo. Huwag ganon. Pero sa tuwinang okay lang sa atin ang lahat ng ito, gustuhin man niyang magbigay sa atin ng milagro, ng himala, gustuhin man ng Diyos sa tulungan tayo. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pabayaan tayo ng Diyos sa ating gusto. Kaya pwede ba? Gusto mong gumanda ang buhay mo? Eh bakit ayaw mong magbanat ng buto? Huh? Gusto mong magkasundo kayo ng mga pamilya mo, ng mga mahal mo? Eh bakit ginagawa mo yung ayaw ng mga ito? Bakit ayaw mo mag-adjust? Bakit hindi mo alis ang pride mo? Gusto mong mag-move on? Eh bakit nagpapapako ka sa kahapon? Gusto mong gumaling? Ba't ayaw mo mag-ehersisyo? Ba't hindi mo inumin yung gamot mo? Puro ka pa reklamo, negang-nega, araw at gabi. Ang hirap mong alagaan. Nag-give up ka na? Bakit? Kala ko ba gusto mo pang gumaling? Etc. And then you'll expect na tutulungan ka ng Panginoon. Come on! Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Natatandaan ninyo, bago buhay ni Kristo si Lazaro, mula sa libingan nito, anong sabi ni Kristo? Igulong niyo muna yung bato. Lord, baka kung nandun ako, sabihin ko, Lord, bubuhayin mo, pambihira yun eh. Yun lang, ialisin mo yung bato, kayang-kaya mo yun eh. Bakit iaasa mo pa sa tao? Hindi ba't nung muling mabuhay ang Panginoong Jesucristo, wala namang kahit sinong tao sa libingan, pero nai-roll, naialis yung malaking bato. Kaya ni Kristo yon. Kaya lang gusto niya yung kooperasyon ng tao. Kayang gawin ni Kristo ang lahat-lahat, pero gusto niya makita tayo'y nagsisikap. So alisin mo muna yung bato ng katamaran mo, alisin mo muna yung bato ng selfishness mo, alisin mo yung bato ng pride mo, alisin mo yung bato ng pagiging makasarili mo, alisin mo yung bato ng biases and prejudices, alisin mo yung batong yan at makakaramdam ka ng milagro. For some of us, maaring masyado ng malaki yung bato. For some of us, ang tagal mo nang tinutulak yung bato. Kapatid, never ever give up. Basta tulak lang ng tulak, kahit parang walang nangyayari. Kasi dun mo maipapakita sa Panginoon that you not just want it, you want it badly. You want it bad enough na mangyari. Kasi tayo, alam niyo, madalas gusto lang natin. Hindi natin gustong-gusto. Paano mo maipapakita sa Panginoon na hindi mo lang gusto, kundi gustong-gusto? Matuto kang magsakripisyo. Kaya tulak mo lang. Tulak mo. Nakikita ng Diyos sa sakripisyo mo. Sa isang idlap, kapag nakita niya, na-convince siya, hindi na lang hirap mo, gusto mo talaga, kailangan mo talaga, ibibigay ko, doon lamang magkakaroon agad-agad ng milagro. Tingnan niyo yung detalye, ha? When Bartimaeus answered to Jesus, I want to see. Hindi naman sinabi ni Jesus, ngayon lang tayo nagkita. I'll think about it. Give me 2 weeks? No! Jesus gave Bartimaeus the healing immediately. Kaya kapag nasumpungan ng Panginoon, nakikita niya, gusto mong talaga, nagsisikap ka, nagsasakripisyo ka, hindi ka na maghihintay ng iba pang mga panahon. Immediately, babaguhin niya ang buhay mo. Pagbabaguhin niya ang asawa mo, patitinuin niya yung anak mo, ibabango niya yung negosyo mo, lilinisin niya yung pangalan mo, magiging maayos ang bansang ito. Ikaw pang magugulat. Kaya kapatid, ang dami na sa ating nakapagsimula eh. Huwag kang titigil. Tulad ni Bartimeo, ano man ang sabihin ng tao sa'yo, kahit yung mga taong close sa'yo, kahit yung mga taong close kay Kristo, pwedeng sabihin ng mga taong yan sa'yo, hindi mo na kaya. Tanggapin mo na lang. Ganyan na lang yan.
Yan ang krus mo. Hindi na mawawala yan buong buhay mo. Hindi ka nagagaling. Ihanda mo na ang sarili mo. Hindi ka na makapapasa. Dito ka na lang. Kalimutan mo na ang pangarap mo. Tapos, yung naranasan pa rin Bartimeo, matagal na panahon, walang resulta. Bakit? Madilim ang kanyang nakikita. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, he cried out all the more. Lalo siyang sumigaw, Jesus, tulungan mo ako! Which basically means, huwag kang titigil sa pagdarasal. Which basically means, huwag kang titigil sa ginagawa mo. Sigurado ko sa iyo, magugulat ka na lang, ito na yung hinihiling ko. Yun kasi ang nakakukuha ng atensyon ng Diyos. Yung kasi kung may magginagawa man ng Diyos, yun ang nakapagpapahinto sa Diyos sa parang, ay, teka. Angels, tingnan nyo yung intention niya. Tugunan nyo yung intention niya. Kapag nakita niya na kaya nating ibuhos ang lahat-lahat para sa ating hinihingi sa Kanya. Yung kasi ang magpapakita na kailangan talaga natin at gusto talaga natin. Santa Monica, it took her mga 20 plus years. Pinagdaras niya pagbabago ni San Agustin, ang anak niya. 20 years umiiyak siya. 20 years dumidiba, nagdarasal siya. 20 years pinagpapasensyahan niya. Kung ikaw yung kaibigan ni Santa Monica, sabi, ako, yan na talaga ang krus mo. Isang araw, bigla na lang nagbago, walang pasabi. Santa Monica siguro, ay, anak, sigurado ka? Papari ka? Naging obispo, naging santo. Kaya lang Diyos. Hindi niya nasayangin ang trabaho, ang sikap mo. Side comment lang ha. Alam ninyo, Biyernes pa ako nag-iisip ng homily, wala akong maisip. Hanggang kagabi, pangit yung homily ko. So sabi ko, Lord, Biyernes pa ako nag-iisip, wala akong maisip. Ano ba gusto mo sabihin? Alas 12 ng gabi. Sinabi niya itong sinasabi ko sa inyo. Basta nakita niya, seryoso ka, hinihingi mo, bigay niya. Lalo na para sa kabutihan ng iba.